Sinuspindi ng Pangulo ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Kasunod lang yan ang hiling ng Land Bank at DBP sa Bangko Sentral ng Regulatory Relief o pagluluwag matapos sila maglagak ng higit 70 bilyong piso sa Maharlika. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob lang ng mahigit 6 na buwan, Congress panel, we accept the Senate version in principle. mabilis na umarangkada at naging batas ang paglikha sa Maharlika Investment Fund. Pero ngayon, pumepreno ang Malacanang. Sa isang memo noong October 12, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang implementasyon ng batas na lumikha sa MIF. Inisyo ang memo sa Bureau of Treasury, gayon din sa Land Bank at Development Bank of the Philippines o DBP. Ang dalawang bangko ng gobyernong inatasan ng batas na maglalaan ng inisyal na pondo ng Maharlika Fund. Ang tanging paliwanag sa ngayon mula sa Office of the Executive Secretary, gusto raw ni Pangulong Marcos na pag-aralan ang implementing rules and regulations para matiyak na matutupad ang layo ng pondo sa pamamagitan ng safeguards para sa transparency and accountability. Bago nito, humingi na ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos nilang maglagak ng kabuuang 75 billion pesos sa Maharlika Fund. May regulasyon kasi ang BSP kaugnay sa dami ng may iwang pera sa bangko para mabayaran ang mga obligasyon nito at maprotektahan ng bangko mula sa bank run o yung pagkaubos ng pondo dahil sa mga withdrawal. Ang ilang mambabatas na bumotong ipasa ang batas, suportado rin ang pagpapahinto sa pagpapatupad nito. He has access to data. And so, as I said, he has his reasons. And so, we trust him in this. Sabi naman ng chairperson ng Technical Working Group na bumuo ng batas, kahit sinuspinde, on track pa rin sa target ang pagsisimula ng programa. Ang target start kasi ay bago matapos ang taon. Sabi naman ng nag-iisang senador na bumoto kontra sa Maharlika Fund, tila lumilinaw na hindi totoo ang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na may labis na pondo ang Land Bank at DBP na maaaring ilagak sa Maharlika Fund. Ang MIF, kasama ng kanyang mga kahinaan, ay nakaambang bawasan ang kakayahan ng LBP at DBP na magbigay ng pautang para sa mga magsasaka, mangingisda. Ganito yan ha, gusto ko lang ipaliwanag ng kapiraso. Although, kasi maaring marami nagsasabi sa inyo na asa na yung pera, yung 70 billion na ganyan-ganyan. Alam nyo, ganito kasi medyo may mga tinanong-tanong lang tayo sa ilang mga kakilala pa natin na nasa economic, not really economic team, pero nandyan sa area ng ahensya na mga ano. Ang isang maganda kasi dito, tama yung desisyon ni Marcos na itigil muna. Kasi napag-alaman nila na medyo sasabit. Sabi ko nga, we might see this as negative kasi asa na yung 70 billion, sinasabi ng iba. Pero at the same time, we might see this as positive. Bakit po? Kasi kahit pa paano, hindi, ano yun ang tawag doon, gumagalaw. Ibig sabihin, nakikiramdam. Okay na sa akin. Okay? Para sa akin po ito maaaring ibang inyong opinion. Pero para sa akin, at least, nakinig, 'di ba? Kasi may balita ko, merong mga ilang parang nagsabi itigil muna kasi hindi pala kakayanin. Kung ma-pride si Marcos, malamang sinabi niya hindi tayo pwede mapaya dito. Mantakin niyo, ginawa ko nung priority, tapos sasabihin niyo itigil ko, 'di ba? I mean, kahit papaano, somehow nakinig siya doon sa mga nagpayo na wag muna ituloy, itigil muna, i-pause muna, pag-isipan muna. It's better, 'di ba? Ngayon, they must also explain kung meron ba talagang nakuha kasi yung mga nagsasabi niyan na may nakuhang 70 billion, I don't know if it is confirmed. Okay? I'm not sure about this. So, ipaliwanag yan dapat ng gobyerno kung talaga bang meron nang nailabas na pera at nasa na yung pera na yun. Ipaliwanag dapat yan ng gobyerno. Pero gayon pa man, nakakatuwa din dahil kahit papaano, itinigil. Di ba? I mean, halimbawa, yung MUP, naalala nyo yung pensyon, yung MUP. Yung MUP,
nung unang sinabi nilang pagbabayarin nila mga pulis, bla bla bla, baka mga sundalo, ganyan-ganyan, binatikos yun. Tapos yung tinantad, kahit tayo, binatikos natin ng todo-todo yun. Ba't ganun? Until, alam nyo ba na medyo kahit papaano hindi matutuloy yun? Ang matutuloy na lang doon, yung mga bagong pasok na mga pulis, sundalo, o yung uniform personnel, yung mga bago. Pero yung mga luma, hindi na matutuloy. Ibig sabihin, continuous kung ano yung dating pension plan nila. Ay yung mga bago na maapektuhan. Kasi at least they can decide, ito na ang bagong pensyon. Gusto nyo ba yan? Kung ayaw nyo, huwag na kayong pumasok. Okay lang yun. At least there's a compromise. Yan naman ang hinahanap natin sa gobyerno. Kasi sa gobyerno, minsan talaga hindi nasusunod yung nais mong mangyari. Pero minsan yung compromise, malaking bagay na yun. Ako, dito sa Maharlika, fans, maraming tutol talaga ako dito. Okay na sa akin to, yung tumigil muna. Baka, kasi eto feeling ko lang naman. Feeling ko, baka naman na-realize nila na wala naman talaga tayong pera. Di ba, naisip niyo yun? Baka naman na-realize nila, wala talaga tayong pera, nandun na sa confidential pa ng mga congressman, wala talaga tayong pera. Pero, kesa na mapaya, i-post na lang muna natin. Di ba? I-stop muna natin. Pero eventually, baka naman mawala na. Eventually. Baka. I'm not sure about this. But, sabi ko nga sa inyo, ako yung tipo ng vlogger na gusto kong tingnan ang mabuting resulta kaysa sa masama. Kasi ayoko nga ng toxic di ba? So, mas gusto ko nang makita yung mabuti na itinigil. Ngayon, dapat lang nilang ilabas at ipaliwanag kung meron ba talagang 70 billion. Yun ang tanong dyan. Dapat ipaliwanag ng gobyerno kung may 70 billion o wala. At kung meron, asan yan? Ipaliwanag nila yan. Baka mamaya, nandun na yan sa kamera. Hindi natin alam.